Sa gabi pong ito ay pagbulay-bulayan po natin yung sa Romans, continuation po ito nung tinalakay po ni Dr. Ramel maraan pong Wednesday, no? Sa Romans chapter 5. Pero dito na po tayo sa verse 6 hanggang 11. Pwede po bang mag-request ako na mayroong bumasa? Sino kaya po ang bumasa? Chapter 5 po ng Romans, verse 6 hanggang 11 po. Sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na iwan ito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay nagpapanagsala dahil ang tiyak ng ligtas tayo sa buwan ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo naglalala tayo sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. So, ito pong Romans chapter 5 ay yung chapter ay verse 6 ay nakaugnay pa rin po ito doon sa patungkol sa pag-uimbungan ng pagpapawalang sala ng Diyos. Hindi lamang po sa mga Israelites, kundi maging sa mga Gentiles, sa mga hintil na sumampalataya sa Kanya. Makita natin na si Pablo, yung kanya pong punto, maging doon sa chapter 1, ay binibigyan din niya yung supremacy ng gospel, na sabi pa nga niya doon sa chapter 1 verse 16, hindi niya kinahihiya talaga na pahayag yung gospel dahil ito po yung ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Mahalaga yung gospel dahil, bakit mahalaga ito? Sapagkat ang tao po ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. At yun lang yung solusyon. Sabi nga nung napag-aralan nung nakaraan, maging yung mga Israelita at saka yung mga Gentiles, parehas lang silang makasalanan. At pagkatapos ni Pablo po na isa-isa yung kahalagahan, yung supremacy ng gospel sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya, ay pinakita niya yung kalagayan ng tao na nangangailangan talaga sila ng gospel. Kailangan nila talaga yung kagandahang loob ng Diyos. Hudyo man o hintil. At yung nga, hindi makatakas ang tao doon sa kanilang responsibility, accountability nila. Kasi hayag yung mga katotohanan tungkol sa Diyos, at nakikita rin ng Diyos yung mga ginagawa ng nating lahat ng tao na makasalanan. Kaya yung kanyang puot ay talaga nakaumang sa atin. At nabanggit niya nung nakaraan yung dalawang klase ng kapahayagan ng Diyos, ng kanya pong pagka-Diyos, yung true nature, yung kalikasan, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kay Kristo mismo. Yun yung kapahayagan sa atin. Kaya hindi po wala tayong excuse bilang tao na pwedeng hindi tayo sumampalataya, pwedeng sabihin na wala namang Diyos. No? Hindi excuse, sapagkat mayroong mga revealed na mga katotohanan upang maniwala ang tao, sumampalataya. Ngayon ay ipinakita po ni Pablo dito na dito sa chapter 5, no? Na ang tao ay mapapawalang sala lamang
sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yung ginawa ng Diyos mismo, ang tawag po doon ay, sa theological term, ay monergistic, na ang mayroon lamang kagagawa ng kaligtasan ng tao ay tanging Diyos at wala pong ambag talaga ang tao. Kahit na katiting na merit natin ay wala talagang magagawa ito para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, para maging pleasing talagang tao sa Diyos. Kaya naman pinakita po dito na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus. Yung kanyang redemptive work, yung kanyang kamatayan, yun po yung nakasatisfy doon sa puot ng Diyos para tayong lahat po ay magsweldo. Kumbaga, pag isang tao ay nasa husgado at nagdeklara ang judge ng pinawalang sala ang isang tao nito na na-acquit siya, na dati siya'y makasalanan, wala nang pwedeng mag-object na hindi, makasalanan pa yan, maraming kasalanan niya. Actually, ang nagligtas talaga, ang nagdeklara sa kanya mismo ay ang judge na siya walang kasalanan. At sabi nga po doon sa Romans chapter 8, dito pa rin sa chapter ng Romans, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Si Christ mismo po yung advocate natin, siya mismo yung nag-alay ng kanyang buhay, ang kanyang sarili, para tayo po ay ma-absuelto sa pagkasala. At sabi po dito sa verse 6, sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Walang ibang paraan para yung kahinaan natin, yung pagiging mahina ng tao, ay ito ay maging malakas tayo sa harapan ng Diyos. At yung kahinaan na tinutukoy dito ni Pablo ay hindi ito yung ibig sabihin na physically mahina tayo, kundi ito tumutukoy doon sa kahinaan natin. Sa Greek word, ang sabi nun sa original na text ay astenon, o kaya ay astisos, na ang ibig sabihin po nito ay weak, walang kakayahan, inadequate yung faith ng mga tao na tinutukoy dito ni Pablo. Na dati ay tayo ay mahihina sa harapan ng Diyos, inadequate yung faith natin. Gagaya po ito ng binabanggit ni Pablo din dun sa Ephesians chapter 2, na dahil sa ating mga pagsuway, talagang hindi natin nakikilala ang Diyos. Ang turing ng Diyos sa atin ay makasalanan at kaaway tayo ng Diyos. At nagre-reflect din po dito yung sinasabi ng chapter 3, na sa mula doon sa verse 10 hanggang doon po sa chapter 23 ng verse 3, ng Romans chapter 3 verse 10 hanggang verse 23, na walang humahanap sa Diyos, lahat ay nagkasala, at pagdating po doon sa verse 23 ay tayo ay kinapos at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin nun ay mga efforts natin ay walang kabuluhan sa Diyos. Dahil kahit ano pang mabubuting gawa yung sabihin natin, yung gawin natin, ay talagang ito po ay hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Hindi abot, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos, sa harapan ng Diyos mismo. At kaya yun ang ibig sabihin po na tayo ay kapos. At pinapakita dito na tayo nga ay mahina dahil doon sa mga bagay na yon. Ay hindi sapat yung ating pananampalataya. Sabi nga ay walang humahanap sa Diyos. Sabi doon sa verse 3, sa verse 10 hanggang 11. Actually, kung tutuusin, marami naman talagang humahanap sa Diyos eh. Marami nagsisik ng religion. Makikita natin yung mga iba-ibang religious sect, Pero bakit sinasabi na walang humahanap sa Diyos? Sinasabi ng text, Ang totoo ay
ay yung maling paghanap natin sa Diyos, tantamount yun sa hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Yung mga maling ways natin ng pag-worship, ito ay tantamount sa pagre-rebel din natin sa Diyos. Kaya yun po ay nangangahulugan na hindi talaga natin hinahanap ang Diyos. Hindi hinahanap ng tao ang Diyos. At kahit na ano pang pagsisikap natin, ay talagang kapahamakan ang pupuntahan. Sapagkat sabi nga ay maruming basahan tayo sa harapan ng Diyos. Yung pagiging maruming basahan natin ay na binabanggit po sa 64 verse 6 ng Isaias ay hindi ito yung ordinaryong basahan lang ang tinutukoy po dito ni Isaias, kundi talagang pagka tinignan natin yung kahulugan ng word na yun ay napakarumi talaga basahan na hindi mo talaga magugustuhan. Kahit na yung ordinaryong basahan nga kahit nalabhan mo siya tapos ginamit mo halimbawa muna sa mukha, hindi mo gugustuhin ko muna sa mukha kasi alam mo basahan yan. Yun yung ating larawan sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Na kahit na malinis tayo, nagmamalinis tayo, marin pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Dahil dun sa bagay na yun, dun sa katotohanan na yun, dahil dun sa kasalanan. Kaya nga, walang tayong ibang paraan. At dahil tayo po ay mga rebelde, tayo ay mapaghimagsik dun sa mga ginagawa natin, yung maling pananampalataya, maling paraan ng pagsamba, tayo ay mapaghimagsik sa Diyos. Therefore, tayo ay babagsakan talaga ng puot ng Diyos at parusa. Pero nandiyan si Kristo, siya po yung ginawa ng Diyos na siya yung naging redemptive sacrifice, no? Yung kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Dahil po doon, tayo ay napawalang sala. At dahil tayo napawalang sala, na-justified tayo, sabi nga ay although nandun pa rin yung sinful nature natin, pero tayo po ay natabunan ng righteousness ni Jesus Christ dahil dun sa kanyang kamatayan. Sabi nga ng nakaraan, ay inimpute sa atin yung righteousness ni Jesus Christ. Habang si Jesus Christ ay nasa krus, yung ating mga kasalanan ay inilagay ng Diyos doon sa Kanya at yung Kanyang righteousness inilagay sa atin. Kaya napakahalaga po nung Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, yung Kanyang kamatayan. At dahil doon, tayo po ay napawalang sala. Ibig sabihin pong pagiging napawalang sala na po tayo ay mayroon ng mapayapang kaugnayan sa Diyos. Dati ay hindi po tayo at peace with God. Dati ay kaaway tayo ng Diyos. Mga rebelde ang tingin sa atin ng Diyos. Sabi nga, paru-parusa tayo. Galit ang Diyos sa atin. Sabi nga po doon sa mensahe ni Jonathan Edwards, doon sa The Sinner in the Hands of the Angry Gods. Tayo ng mga makasalanan, hawak-hawak tayo ng Diyos, at tayo ay parang mga palay na hinuhulog doon sa gilingan na wala tayong ligtas. Talagang nasa kamay lang ng Diyos ang control kung tayo iligtas niya. Pero dahil sa habag ng Diyos, tayo po ay niligtas. At hindi yun dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil ito sa prerogative ng Diyos. Hindi dahil may nakita sa iyong maganda, hindi dahil na nakita ng Panginoon bago palikhain ang sanlibutan na ikaw ay magiging mabait, ay kay sasampalataya sa Kanya pagdating ng araw, hindi po yun yung naging batayan ng Panginoon. Kundi ito'y dahil sa Kanyang mabuting kalooban, pagiging sa Kanyang kabanalan, no? Sa Kanyang pagiging sovereign ng Diyos. At ito ay dahil sa Kanyang kagustuhan na magligtas at magpumili ng ilan. At salamat sa Panginoon na tayo po ay nakabilang doon sa Kanyang mga pinili upang makasama sa Kanyang kaluwalhatian. At kaya ngayon tayo po ay, sabi nga doon sa chapter 8 ng Romans pa rin, dito sa verse 1, na wala nang condemnation doon sa mga nakipag-isa kay Christ. Those who are in Christ Jesus, so wala nang condemnation doon. Hindi na tayo hatulan, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Kaya nga tayo po ay mahal ng Diyos. Kumbaga, mas tama po yung tawag na mahal, tawag din, God hates the sinner, but God hates the sin, but love the sinners.
hindi po siya applicable sa mga unbeliever, pero sa atin po ay dahil tayo po ay mahal ng Diyos dahil kay Kristo. So bagaman tayo po ay nagkasala, yung puot ng Diyos sa kasalanan ay hindi niya talaga ito tinutolerate, at tayo po ay dinidisiplina ng Diyos dahil mahal niya tayo. Kaya yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yun yung daan para tayo magkaroon ng kaugnayan sa Diyos mismo. Yung pagdating po dito sa verse 6, tayo po ay dahil doon sa mga kahinaan natin, yung pagiging mahina natin dati, tayo po ay dahil doon sa bagay na yun, namatay si Kristo sa takdang panahon. Mayroon pang hindi tamang panahon nung yung kapanganakan ni Jesus Christ, o yung kanyang pagdating. Ang lahat po ng bagay ay, lahat ng ginagawa ng Diyos, ito ay nakatakda at eksakto lagi yun sa kanyang dinisenyong panahon at sa kanyang tinakdang panahon. Dumating si Christ, kung makikita po natin doon sa Galatians chapter 4 verse 4, na dumating siya sa takdang panahon talaga. So, pag binasa po natin doon, namuhay siya sa ilalim ng kautusan, ipinanganak siya ng Birhen, at namuhay siya sa kautusan upang tubusin, palayain yung mga nasa ilalim ng kautusan. At tayo po yun, yung mga nabubuhay sa kasalanan. At yung pong ibig sabihin nito na takdang panahon, ito'y tumutukoy doon sa panahon na mapayapa, kasi yung panahon po ni Jesus Christ ay nung dumating si Jesus Christ, mapayapa po ang Roman Empire noon. Yung lahat, yung mismong mga kalye ay makikita mo na nagronda yung mga sundalong Romano. Kaya peaceful talaga ang Rome noon, at pinopromote nila yun. Pinapakita nila na kami ang makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan. Kami ang solusyon. Although yung mga Israelites, nakaranas po sila ng oppression dito sa mahigpit na pamamalakad ng mga Romano. Pero pinapakita nila na dahil sila ay makapangyarihang imperyo, ay sila makapagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao, ng kapayapaan, ng security, kahit yung kaligtasan. Pero nung time na yon ay dumating si Jesus Christ, at dito ipinapakita ng Diyos na hindi yung kapayapaan ng mundong ito ang solusyon para yung kaluluwa, yung kasalanan ng tao ay mawala, mapatawad yung kasalanan. Ang solusyon ay si Kristo. Kaya dumating po siya sa takdang panahon para patunayan na ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan sa tamang kaugnayan kay Kristo. Kapag si Kristo ay nasa iyo, si Kristo po siya mismo, siya yung nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kaya nung makilala natin ang Panginoong Kristo, tayo magkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya, at tayo po ay napawalang sala, tayo ay napawalang sala, tayo ngayon ay mayroong mapayapang kaugnayan sa Diyos. So, bilang mga mananampalataya, tayo ngayon ay mayroon ng kapayapaan, mapayapang kaugnayan sa Diyos. At sabi dito sa verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. And then sa verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yung mahihina po na tinutukoy dito, mayroong sinasabi dito sa verse 6 na mahihina, nung tayo mahihina pa, ito ay the same yung meaning doon sa pagiging makasalanan natin. Ibig sabihin ay nagsisikap ang tao na talagang sila ay mapalapit sa Diyos, pero yung kanilang buhay ay sinful pa rin ito sa harapan ng Diyos. Kaya ang tingin dito ni Pablo, kanya pong interpretation dito ay mahihina yung mga taong gano'n. Tayo, nung time na yon, na hindi pa natin kilala ang Panginoon, tayo ay weak. Mahihina tayo sa harapan ng Diyos. Kaya namatay si Kristo para sa atin. Dahil hindi nga natin kaya bumiligtas ang ating sarili. Hindi natin kaya maging righteous sa harapan ng Diyos. Pero, yung makikita natin yung pag-ibig ng Diyos dito sa mga pinili talaga, sa mga mananampalataya, na
na dinemonstrate niya ito, na ipinakita niya ito, pinadama niya ito sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At walang makakagawa nun, wala pa nakakagawa nun. Na yung kaaway mo ay nagsekripisyo ka ng iyong buhay para sa kanya. Diba? Mahirap yun, no? Yun nga, mag-alay ka ng buhay mo para sa tao mabuti, dito sa verse 7. Okay lang, kasi mabuti naman yung tao. Pero nahihirapan pa nga yung iba eh. Lalo na pag hindi niya kaano-ano. Pero mayroon nakakagawa nun. Pero yung ialay mo yung buhay mo para sa isang taong kaaway mo, sa isang taong makasalanan, si Kristo nakagawa po nito. At nagawa niya ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, upang ang kaluwalhatian ay sa Kanya lamang. Then, sabi sa verse 9, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sabihin yung justification ng Diyos sa atin, ito yung naging daan para tayo ay maabsuelto sa ating mga kasalanan at tayo ay hindi na parurusahan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Sa verse 10, hindi na tayo kaaway ng Diyos kundi tayo ay kaibigan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Nasira po yung magandang relasyon, yung fellowship ng Diyos sa tao nung magkasala si Adan, pero ito po ay binalik ng Panginoong Kristo. Pag tinignan po natin dito sa mga preceding verses, no, mula sa verse 12, makikita natin dyan na si Kristo talaga yung nagbalik ng relasyon, kaugnayan ng tao sa Diyos. At dahil po dyan, naibalik na yung kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na wala pong ibang makakagawa nito, hindi yung santo, hindi si Mary, o sino pa mang mga religious leaders, ano po. Si Kristo lang talaga makakagawa nito. Kaya nga, lalo na ngayon pong panahon ng Reformation, yung isa sa doktrina ng Five Solas, yun pong Solus Christus, na siya lamang talaga yung daan para sa kaligtasan. At maliwanag naman yun, si Kristo mismo nag-claim, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. At dun sa Acts chapter 4 verse 12, ganun din, na walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi si Kristo lamang. So, and then sabi dito at sa verse 11, at hindi lamang iyan tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Parang accepted na tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos. Tayo ay winelcome ng Diyos hindi dahil sa ating mga sarili, hindi dahil kay Kristo mismo, dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya ano po yung tinuturo nito sa atin, pinapakita nito sa atin, mayroon tayo pong confidence na tayo ay makalalapit na sa Diyos. Kasi dati tayo po ay alienated sa Diyos. Kumbaga hindi tayo kilala ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero ngayon ay dahil tayo ay mga kaibigan na ng Diyos, na justified na tayo, malaya na tayo makalalapit sa Kanya. At bukod po doon, ay tinuturo nito sa atin na bilang mga pinawalang sala, kailangan nating mamuhay bilang mga pinawalang sala ng Diyos. Bilang mga tao na wala na sa ilalim ng puot ng Diyos. Ibig sabihin po ay dapat, as a Christians, nag-overflow yung grace ng Diyos sa atin. At ito ay na-extend natin doon sa ibang mga makasalanan din. At yun yung pinapakita sa atin ng mga talata. Bilang mga pinawalang sala ay meron tayong katiyakan, meron tayong pag-asa. Meron bang Kristiyano na hopeless na nakakaranas tayo ng mga problema, pero dahil meron tayong shalom at tayo ay mga taong pinawalang sala na, mayroon tayong pag-asa lagi, at dahil na niya si Kristo. Sabi nga ay tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang yung sa spiritual na bagay doon,
kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mayroon tayong kapayapaan. Dahil, bakit? Dahil mayroon po tayong mapayapang kaugnayan sa Diyos. So, nawa ay may pamuhay po natin yung justification na yun bilang mga Kristiyano, no, na pinawalang sala ng Diyos at naabsulto sa kasalanan. Ganon din, mamuhay tayo na mga banal. Ano po? Kasi yun naman talaga yung itinuturo sa atin ng Panginoon na ipumuhay natin yung ating kaligtasan. Hindi lamang sa salita, higit sa lahat ay sa ating gawa. Okay. So, yan lang, puri ng Diyos.